Diyos. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Dakila ka sa aming buhay. Salamat sa nakaraang BBS, mga ginamit nyo, Panginoon. Salamat po, Ama. At ngayon, Panginoon, facing another chapter of our life, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming gamitin, lalo pa sa iglesyang ito, na marami pang maabot ng mga kaluluwa. At sa salitang aming mapapakinggan, kayo po, O Diyos, ang manguna at mangusap po sa amin. Yung anak, yung humble servant, Panginoon, dalangin ko pong langisan niyo siya para may pahayag niyo po yung mga salita ayon po sa iyong kalooban. I-bless niyo rin po, Lord, lahat po makikinig at yung mga gusto pang humabol, makarating po silang ligtas. Salamat, O Diyos, sa iyo lagi ang papurit magsamba. Aming dalangin in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, babasa po tayo mga kapatid, actually hanggang, ito pong John chapter 2, alam niyo po yung istorya nito when the Lord Jesus Christ turned water into wine or wine sa vino o sa alak. Kasalan po ito. So ito po yung binigay na message ng Lord. Sakto kasi nasa kasalan na ako kahapon. Okay, babasahin po natin yung mga talata. Isa natin sa verse 1. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Wala na daw pong alak. Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Now there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, "Fill the water pots with water," and they filled them up to the brim. Hanggang doon po sa tuktok. And he said to them, "Draw some out now and take it to the master of the feast." And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servant who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, "Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior." So, sa una daw, sabi niya, maganda yung mga dinadalang alak, iinuman, tapos later, wala na, hindi na maganda. Kasi lasing na sila. "You have kept the good wine until now." Pero ito daw medyo kakaiba. So this beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee. His glory, and his disciples believed in him. So the title of the message, mga kapatid, kasi ang sentro talaga natin na pag-uusapan dyan, yung paglagay ng Lord from that empty jar o jars, kasi anim po yun, ng tubig. Tapos yung tubig naging alak po. Kaya from emptiness to fullness. So siguro may mga ganyang kalagayan po sa atin. We look around to fulfill our emptiness para ma-fill outan tayo at ma-fill upan tayo sa ating mga nararamdaman sa buhay. But at the end of the day, parang mas lalong lumalala. So ito pong pag-uusapan natin ay mahalaga po ito. So pagpalain kayo ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, "Peace be with you." Makakaupo na po kayo, mga kapatid. So ito po yung detalye ng unang milagro na ginawa ng ating Panginoon. Hanap po kayo ng pwesto. Doon sa mga bagong papasok na ALS po, mamaya kakausapin ko kayo para po sa inyo pong gagawin. Ayan. Mula doon sa kahungkagan, yung emptiness, mula doon sa kawalan, mga kapatid, pupunuin. So yung detalyeng ito, pinakita po ng Panginoon ng istorya po niya doon po sa kasalan sa Cana o Cana. Ang pagpapakita po, pagpapahayag ng Diyos ng kanya pong kapangyarihan na mag-transform ng isang bagay na malahimala
Ginawa po yun ng ating Panginoon. Number one to consider here, yung tinatawag pong the perfect timing of the miracle of the Lord Jesus Christ. So yung perfect timing niya, hindi po yun basta-basta kasi nangyari po yun sa kasalan. Actually, ginagamit ko tong istoryang ito pag ako po'y nagkakasal. Dahil I believe that every marriage is a miracle. So the first miracle ay nangyari po sa kasalan. Now, ano po yung pinaka-isang gusto kong tumbukin po sa inyo? Hindi aksidenteng pinili ng Diyos na doon magsimula ng unang milagro. Bakit kanya? Kasi mga kapatid, ang pinaka-purpose ng Panginoon, hindi lang po punuin yung jar ng tubig at gawing alak, kundi meron po itong reflection sa kanya pong purpose, sa kanyang ministry sa lupa, kung bakit po siya pumunta po dito, mga kapatid. Una po'y para mag-alay ng buhay at tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. And then afterwards, pag nangyari po yun, dadating yung panahon, mga kapatid, na tatawagin tayong church. Yan yung tawag sa atin ngayon. At yung church, ito yung haharap po sa kanya para po sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. Tayo po yung ikakasal sa kanya. Yun yung pinaka-hiwaga na ginawa ng ating Panginoon. Yun yung reflection talaga nun, mga kapatid. But first and foremost, doon sa istorya, may mga pinakita po doon ng Panginoon. At hihimay-himayin po natin yon. Halimbawa, yung tubig na naging alak, bago naging alak ang isang ubas, ano yung ginagawa, may mga pag-crush po doon, pagpiga na matindi, para lumabas yung pinakamasarap na lasa. So, yan yung atin pong mga titignan dito, mga kapatid. So, the story it goes, public ministry to ng ating Panginoon, at ito ay may mga senyalis po ng mga katotohanan na pinahayag ng ating Lord doon po, mga kapatid, sa istoryang ito. Ulitin ko hindi po ito aksidente o ganun-ganun lang na ginawa. May reflection po ito. Hindi lang to simple, mga kapatid, na pagpalit ng alak o pagpalit rather ng tubig papunta sa alak. So dito, mga kapatid, una pong dapat nating masaksihan na yung pag-transform ng Diyos sa tao, yung transforming power ng ating Panginoon sa ating kahungkagan. Malalim kasi yung kahungkagan, no? Ano yung Tagalog nun? Yung kawalang laman, ay magkaroon po tayo ng kapunuan sa ating Panginoon. Kasi any resources na pwede nating makuha sa mundong ito, pag wala po, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, mananatili po tayong hungkag. Mananatili po tayong empty at walang laman. So take a look at your surrounding. Marami di pa mayayaman, yung iba may mga pinag-aralan, yung iba matataas ang katungkulan, iba nga senador pa, mga kapatid, bilyonaryo. But at the end of the day, laging merong hinahanap na hindi nila matagpuan. Unless otherwise, sila'y makarating sa Panginoon, doon pa lang po nila malalaman at maiintindihan na yung mga bagay sa mundo rito ay hindi makapupuno. Walang ibang makapupuno lang, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The first one, that everything here is very insufficient when it comes to religion, when it comes, mga kapatid, to the ministry without a intimate relationship sa Panginoon. Yan ang tatandaan ninyo. Kahit ang mga religious practices po natin ay gawin natin, kung wala po tayong malalim na ugnayan sa Diyos, lahat po yan mababaliwala. And take note, maraming matagal na po nagsisimba, mga kapatid, sa totoong buhay, hindi ganun kalalim sa Panginoon. Kaya ang nangyayari po madalas, o walang ganun kalalim na relasyon sa Panginoon, kaya ang nangyayari pong madalas, mga kapatid, ay nababagot, naboboryong sila, naboboring. Yung iba naman, naghahanap na naman ng ibang church, yung iba, hahanap na ibang pastor, yung iba, basta kung ano-ano na lang ang gustong gawin, yung mga yun, nandun na yun sa church, pero religion without a deep relationship with the Lord, insufficient pa rin po yun. Kapos pa rin po yun. Another thing, mga kapatid, that only obedience to the Lord Jesus Christ, tandaan nyo po, yung fullness ay matatagpuan po natin pag tayo ay nanatiling sumusunod sa Panginoon.
Now, ang backdrop po nito when it comes to historically, ganito po yan mga kapatid. Ang Jewish wedding po, iba sa atin. Normally sa kanila, ang Jewish wedding, tumatagal yan ng ilang araw. Siguro maabot yan mga 1 linggo. At isa sa mga highlighted po dyan mga kapatid, o yung pinaka sentro ng celebration, hindi lang po yung kainan, hindi lang yung fellowship. Nandun yung hospitality, nandun yung pinagmamalaki sila ng pamilya nila at yung mga kapitbahay nila, at higit sa lahat, hindi po nawawala sa kanila yung alak. Sa atin kasi kahit walang kasal, maraming alak, no? Tama? Tama na yan, inuman na. Sabi nga nung awit, di ba? Sa dito, makikita nyo po, sa kanila, special, dahil ang pinakamasasarap na alak, nilalabas po nila yon. Ngayon, kung ang alak po'y mauubos doon sa piyesta na yon, o doon sa kasalan na yon, kinukonsidera po yun sa kanilang paligid na isang malaking kahihiyan. Malaking kahihiyan. Sabi nga nila, maubusan ka na halos ng pagkain, wag lang daw yung alak. Kasi special po sa kanila yon. Pinaghahandaan po talaga sa kanila yon. Okay? Now, pangalawa mga kapatid, doon sa lalaki, napakalaking embarrassment po yun. Dahil marami siyang in-invite, alam niya yung culture nila, and then may inaasahan po sa kanya, tapos hindi niya mapoprovide, malaking embarrassment po yun o kahihiyan sa kanya. At higit sa lahat po, mga kapatid, mamamarkahan ka. At yung pagiging marka mo, that you are not capable of hospitality. Di ba tayong mga Pilipino, hospitable po tayo? Pinapatulog nga natin minsan, pinapakain. Sa kanila po, iba. Sa kanila, matatawag ang hospitable, mga kapatid, kapag, ayun nga, may mga ganong kasalan, at pagkatapos, isa sa mga inaasahan sa iyo, na bigyan mo sila ng, alam mo yung parang sky's the limit na alak, pag hindi mo na-provide yun, mga kapatid, markado ka po sa kanila. Bakit? Kasi ang alak sa kanila ay sumisimbolo po ng alin. Ang alak ay sumisimbolo po ng pagpapala. Sumisimbolo po yan ng joy, ng ligaya, kasiyahan, ng pagpapala, celebration, at saka yung abundansya. Kaya pag meron pong ganong bagay sa kanila, masayang-masaya po yun. In fact, sinabi po yan ni David sa Psalms 104, that wine maketh glad the heart of men. Wine maketh glad the heart of men. Pero, mga kapatid, lilinawin ko po sa inyo, may dalawang uri po kasi ng alak. Ang dalawang uri na ito, mga kapatid, ay gusto ko munang i-segue para magkaroon tayo ng idea. Baka mamaya, sabihin nyo sa akin, pwede pala mag-iinom ang pastor eh. Hindi po yun. O yung isa tuwa na. Bakit? May sa Greek language po, yung pinanggalingan niyan, may tinatawag pong oinos or sekira. Oinos and sekira. Ano po yung oinos? Ang oinos po, mga kapatid, ito po yung alak na kinatas mula sa prutas na ubas at hindi po ito pineperment. Hindi siya pinapatagal. Kaya literal po siyang juice kung tawagin. Okay? Yung diretsong katas na yun, juice yun eh. Iinumin po yun, mga kapatid. Alak ang tawag sa kanila, pero sa atin, juice ang tawag nun. Ang strong drink, yun yung wine, kung tawagin. Okay? So, ito yung mga vodka sa atin, ito yung mga Maria Clara Sangria, ito yung mga Emperaning, ito yung mga Alfonso. Talagang alak yan, mga fundador. Yan yung sekira, kung tawagin. Yun talaga'y bawal inumin. Okay? Pag ininom mo yung sekira na yon, talagang may tama ka. Etong oinos, pag ininom mo to, ito yung mga yan, masaya po yan. Kasi wala po siyang alcohol content. Ngayon, ang mangyayari po dyan, pag naparami ka ng inom, parang kumain ka ng ubas, marami kang kinain ng ubas, 2 kilo, mahihilo ka rin. Lalo pa yung pagdirekta mong iniinom na marami. Kaya sila, umiinom, nag-i-enjoy sila, pero paunti-unti lang yon, hindi talaga sila totally naglalasingan. Pero syempre, pag hindi ka talaga ganun kalalim, mauuwi ka rin sa lasingan. So, at least may idea tayo, baka sabihin nyo, na ang alak dito ay gusto ni Pastor painom. Hindi po, mga kapatid. Iba po yung alak na yan. Okay? So, yan yung symbol noon. Tapos, nagpapaligaya yan sa puso ng tao. Kaya kapag ikaw ay nawala ng alak, may celebration, naubusan ng alak,
sumisimbolo po na yung ligaya, yung pagpapala ay kulang. Okay? Yung mga blessings ng Lord, parang kulang lahat yon. So it makes me think, mga kapatid, na mahalaga to sa Christian living. Bakit kanya? Kasi madalas po tayong mga tao o Kristiyano, naghahanap tayo ng ligaya at saya. Naghahanap tayo ng pagpapala. Tama po ba? Buhay pa kayo? Ngayon, napupunta tayo minsan sa iniisip nating magbibigay sa atin ng saya. Minsan sa barkada, minsan sa kaibigan, minsan sa kainuman, minsan sa pera, minsan sa karir, minsan sa trabaho. Pero kahit pa yung pagsamasamahin po natin, mga kapatid, lumalabas pa rin po na kahit makuha mo yon, empty ka pa rin. Kulang pa rin, mga kapatid. Yan yung eksaktong sinasabi po dito. Kapag ang iyong kaligayahan, ang iyong pagpapala, basta lahat ng meron ka ngayon, hindi ko sinasabing masama, pero baka lahat ng meron ka ngayon ay sa iba nang galing, mauubusan ka ng alak, mauubusan ka talaga. So nakikita niyo po yung message dito, mga kapatid. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya kahit maganda karir mo, maganda trabaho mo, pag hindi yan napasukan ng Panginoon sa buhay mo, lahat yan sasalto. Lahat yan mauubos. Kaya may mga Christian, mga kapatid, diba, napapagod, nangihinawa. Ang una mong i-check sa sarili, sa puso mo, baka iba yung alak na nasa akin. Baka yung alak na nasa akin ay hindi galing sa Diyos. Baka ito'y gusto ko lang. Baka ito'y trip ko lang. Kaya minsan yung joy natin ay kinakapos. Yung kaligayahan natin nawawala. Pero sa Panginoon, kapag siya ang nagpipill up sa iyo, siya ang pumupuno sa iyo, hindi ka mauubusan nun, mga kapatid. Naiintindihan niyo po? Yan ba kayo? Tuloy po natin yung kwento. The first thing is that the Lord Jesus Christ was invited to the wedding. And both Jesus was called, sabi diyan, and his disciples to the marriage. Invited. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Saan nagsimula po, mga kapatid, ang milagro? Actually, dito po nagsimula ang milagro. Nung imbitahan po nila ang Panginoon sa kasalan. See? Akala natin kasi minsan, mga kapatid, na ang milagro ay magsisimula pag pinagaling ka ng, may sakit ka, o kaya may trabaho kang hinihiling, biglang himala. Wow! Binigyan ako ng Lord. O kaya, meron kang inaasahan, wala kang inaasahan, biglang may pagpapala. Wow! Hindi po doon nagsisimula ang biyaya o ang milagro. Saan po? The fact na in-invite mo ang Lord na tumuloy sa puso mo, yun yung unang milagro, mga kapatid. Naintindihan niyo? Kapag ang Panginoon, binuksan mo ang puso mo para po sa Kanya, the first time na in-invite mo siya, Lord, makialam ka sa buhay ko. Panginoon, ayusin mo ang buhay ko. Panginoon, maging Diyos kita at Panginoon sa buhay ko. Yun yung pinakamahalagang milagro sa buhay mo. Bakit? Kasi sa totoong buhay, marami pong mga tao ngayon, after lang talaga, hindi naman talaga sa Diyos. Sa mga gusto lang makuha sa Diyos. Pero kapag ang isang tao ay naiisip niya na ang pinakamahalaga ay ang Panginoon, mga kapatid, yun yung pinakamalaking milagro na meron ka. Kaya nga pagpapasok po tayo, ang una mo kagad isipin, hindi yung makukuha sa Lord, kundi yung mismo ang Lord ang makuha natin at mailagay sa puso po natin. Nagigets niyo po? Kaya nga ang papuri, inaawit natin sa Kanya. Ang pagsamba, binibigay po natin sa Kanya. Mahalaga po yun, mga kapatid. The fact na ang Panginoon ay makarating sa atin, that is the very first and the greatest message or the greatest miracle sa tao po na mangyayari. What's the sense kung bigyan ka ng pera tapos maligaw ka naman? What's the sense pagalingin ka? Time will come, mamamatay tayo. Pero what makes sense, mga kapatid, ay ang Panginoon kapag nananatili sa iyong buhay. And the fact that the first time you invited Him, yun yung pinakamagandang milagro sa buhay mo. Nakukuha niyo po? So the miracle began with Lord Jesus Christ was invited. So ano po yung mga malalalim na kahulugan nito, mga kapatid, when it comes to our connection dito po sa pinag-uusapan natin. The first one, mga kapatid, that blessings without surrender. May pagpapala na wala kang pagsuko, ay wala pong patutunguhan yon. In fact,
Yan ang gusto ng marami pong mga tao. Sinong gustong pagpapala po dito? O ba't mahina? Amen? Sinong gustong pera? Di ba? Mas lumakas Sinong gustong gumaling? Ano, may sakit ka. Ako meron po akong sakit, mga kapatid. Yan. Buti nga bumabalik na yung boses ko, tapos nagkaroon ako ng nagpa-check up ako sa doktor kahapon, parang yung mga ispat ako ditong, parang sabi ko, Dok, ano po yan? Sabi niya, an-an ang tawag dyan, an-an. An-an. So bumili ko, mga kapatid, ng gamot. Pulbos yun eh. First time ko nagpulbos sa buhay ko, gamot pa. So lalagyan ko yung katawan ko ng pulbos. Si Amen lalagyan sa likod. Kasi dumami. Hindi ko alam saan galing eh. Sabi niya, galing yan pag kumakain ka ng malalansa. Kaya bawal ka ng malansa. So sinabi niya malansa, isda, itlog. Lahat sinabi niya. Parang sinasabi mo, Dok, sabi ko sa kanya, parang ayaw mo na akong pakainin. Ganun talaga. Kailangan pipili ka. Yung pa naman yung mga kinakain mo na lang. Tapos pag karne naman, bawal din sa akin. Bakit? Kasi may gout nga. So ano kakainin ko sa buhay? Wala na. Kaya kamote na lang talaga, tsaka saging. Pero ganun talaga ang buhay. Kaya minsan, kayo ito sa totoo lang, minsan nagreklamo tayo, isda na naman, mapalad ka, may isda ka. Tinapa na naman, tuyo na naman. At least, pag kinakain mo, wala kang sakit. Ako gusto kong kumain nun, hindi na ako makakain, mga kapatid. Kasi the fact na kumain ako nun at masarapan ako, ang kapalit naman po nun, mamumula yung katawan ko. Nakikita niyo po? Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Dahil kahit may pagpapala tayo, di tayo iniiwan ng Lord. Church, tignan niyo maigi po. Madalas sa atin, gusto lang natin pagpapala. Ayaw natin ng pagsuko. Kasi blessing without surrendering is emptiness. Dapat, ang mga mananampalataya, tandaan natin, kung gusto natin, mga kapatid, ng pagpapala, nakasuko din ang buhay natin sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Pangalawa, mga kapatid, that miracles without the Lord Jesus Christ is empty. Kahit meron kang milagro, pag wala naman yan ng Panginoon, wala rin yon. Si Lord, mga kapatid, sabi niya kay Moses sa chapter 33 ng Exodus, sabi niya, punta kayo dyan sa promised land, kakain kayo ng masarap, titira kayo sa magagandang lugar, tayo kayo ng bahay ninyo, inyo na yung lupa na yan. Pero sabi ng Panginoon, ang presensya ko, hindi ko isasama sa inyo. Ano sabi ni Moses sa kanila? Ang sabi ni Moses sa Panginoon, Lord, pupunta nga kami doon, kakain nga kami ng masarap, may mga ubas doon, may mga karni doon, lahat, biyaya nandun. Pero, kung wala ka naman, di ka namin kasama, wag mo na lang kami dalhin doon. Mas okay na kami dito sa disyerto, dito sa ilang, dito sa wilderness. At least kasama ka namin. See, for Moses, mga kapatid, it was not important comparing yung Panginoon doon po sa pagpapala. Pero alam nyo, marami pong mga Kristiyano, kahit masalaula natin ng Panginoon, makuha lang yung pagpapala, okay lang Wag po. Delikado po yun. Dapat kahit hindi na tayo pagpalain ng Lord, basta ang Lord ay makasama pa rin natin, yun yung best. Amen? Kasi ang Diyos mismo, siya yung pinakapagpapala sa atin. Amen? Kaya niya ikuman ng kahit na piliin mo lang siya, mga kapatid. Pangatlo, ang kapayapaan na wala pong pagsisisi sa mga nagagawa natin kasalanan, wala rin pong tunay na kapayapaan yun. See, everyone calls for peace. Everyone shouts for peace. Kanina, shout kayo, di ba? Peace be with you. Peace be with you. Pero, kung tayo naman po hindi nagbabalik loob sa Panginoon, that's nonsense. Because, the Lord Himself, the Lord Jesus Christ, ang tawag po sa Kanya ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya yung kapayapaan ay nakasentro sa Kanya, pero kung wala po tayong pagbabalik loob sa Lord, wala po yun, mga kapatid. Bali, wala po yun. Kaya yung transformation po dito saan ang gagaling? Kapag ang Panginoon ay winelcome mo sa iyong buhay. Kapag ang Panginoon ay ginawa mong sentro sa iyong buhay. Yan yung totoo, mga kapatid, na transformation. Yan yung totoo na mag-aalis sa emptiness natin at magpupuno po sa atin. Check mo yung sarili mo, kapatid. Ang tagal mo na minsan sa Panginoon, pero para bang ganyan ka na lang lagi. Paikot-ikot tayo lagi. Hindi ganun ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Panginoon sa iyo ay mapunan ka lagi, malagyan ka lagi, at mapuno ka lagi. Yan ang gusto ng Lord sa atin. Nakukuha niyo po? Ano yung wedding, mga kapatid? Ang representasyon dito ng wedding ay
una, pwedeng ikaw, pwedeng ang tahanan natin, pwede ang mga puso natin, pwede ang pamilya natin, at pwede rin ang sambahan natin, itong church. Maraming representation, mga kapatid, ang kasalan. But one thing is very sure kapag sinabi pong kasalan, anuman ito sa buhay natin o sino man ito sa buhay natin o ikaw man ito sa buhay mo, ang mahalaga, mga kapatid, ay meron kang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ang tahanan mo, i-connect mo sa Diyos. Ang iglesia mo, ang puso mo, ang buhay mo, i-connect mo yan sa ating Panginoon. Maraming mga mananampalataya ngayon, sa totoo lang po, active sa church, active sa ministry. Meron silang tinatawag na yung outward religious activities, but at the end of the day, mga kapatid, nahuhungkag pa rin dahil wala talaga ang Lord sa kanilang mga puso. Mapupuno tayo ng maraming programa, mapupuno tayo ng maraming tema, mapupuno tayo ng maraming activity kung wala ang paglalangis ng Diyos doon. Kung walang anointing ng ating Panginoon, lahat lang yon magiging ingay. Walang kaluwalhatian doon ng Diyos. Diba? Naiintindihan niyo po yung pinag-uusapan natin? Pwede kang gumawa ng maraming bagay para sa Panginoon. Pero kapag wala yung aktibidades doon ng paglalangis ng Diyos, baliwala po yun. Church, ang ganda ng kasalang ito. Ang ganda. Kaya lang hindi nila naging sentro ang Panginoon. See? Wala ang Lord, in-invite nila pero wala talaga sa eksena. Saan dumating ang Panginoon? Nung meron nang nawalan sa kanila. Church, hindi ganun ang gusto ng Lord. Although, minsan inaalaw ng Diyos na may mawala sa atin para siya yung makapuno. Pero ang totoo, mga kapatid, bago pa mangyari yun, unahin mo na ang Lord para yung mga bagay na meron ka ay hindi na mawala. Naintindihan niyo po? Buhay ba kayo? Kaya dito nakialam ang Lord kasi may naubos na. They ran out of wine. Run out of wine na sila. Wala na. Kaya diretso na si Mary doon po sa Panginoon. See? Minsan ganyan tayo eh. Sabi nga nila, minsan, alam niyo, nung maliliit po kami, kahapon kausap ko yung kaibigan ko, sabi niya, nung bata pa ako, ang nanay ko, inuutusan ako, bumili ng bigas, bumili ng ganito, etc. Minsan bit-bit mo yon. Sabi ko, parehas tayo, ganyan. Pero ngayon, yung mga bata, hirap utusan. Minsan, yun daw yung pinag-aalala niya. Sabi ko, ako rin. Bakit kanya? Kasi ngayon, ang mga bata, parang, alam mo yung tipong hindi naman word na tamad, kundi hindi na i-exercise ang katawan sa paggawa. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, pagdating ng araw, pag nawala tayo, kawawa yung mga batang hindi natuto sa gawaing bahay. Tama? Kasi minsan kahit pagligpit ng hinigaan niya, hinigaan mo yun ha, hindi ka marunong magligpit, kawawa ka. Kasi sino magliligpit nun? Si Kapitan? Hindi gagawin ni Kapitan yon. Si Kagawad? Hindi gagawin ni Kagawad Jack yun. Kasi isang yung kamangmangan na hindi natuturon. Nakakatakot po yun. Pero kapag ang bata na ihanda mo habang bata pa, mga kapatid, natuto po yan, ay grabe. Dumating ang araw na magkaroon ng kung anumang bagay na hindi maganda, yung mga batang yan, hindi mo yan iisipin, hindi mo yan aalalahanin. Kasi marunong eh. Marunong. Paglabahin mo, marunong. Sa ngayon, pwede mong turuan. O ganito ha, pag ikay maglalaba, ito yung mantsa, ang pantanggal diyang gunting, gupitin mo na lang. Ay, hindi pala. Ibabad mo, ito yung sunrocks, ito yan, ganyan-ganyan. So, marunong nun. Kami nga nun, may kulambo pa sa bahay. Alam niyo yung kulambo? Mosquito net. Mahirap po tiklupin yung kulambo. Kala niyo ganun lang yon? Sino marunong magtiklop ng kulambo? Yung kulambo namin kakaiba. 10 yung corner. See? Titiklopin ko yun eh. Ayos. Araw-araw yun. Kaya nung medyo tinatamad na ako, mga kapatid, di ko na tinatanggal yung kulambo. Diyan ka na, pambuhay. Pagdating mo, tutulog ka na lang. Pero dati tinitiklop pa eh. Kasi pag hindi marunong ang bata, kawawa, paano siya magsasaing? Yung namatay na si Brother Toto, lumaki yung hindi siya marunong magsaing. Pero marunong siya magluto ng ulam. Ang problema niya, mga kapatid, sinasabi niya, problema ko, pastor, daw ako makakain. Kasi daw ako marunong magluto ng kanin. Hindi talaga siya marunong magluto. Kahit naka-rice cooker, nasusunog. Imaginein mo Pero marunong siya sa buhay.
Church, huwag kayong matakot na ang bata ay turuan. Ang bata ay mapaso, ang bata ay maka-experience ng paghuhugas, magprito. Marunong ako magprito, yan yung mga una ko natutunan. Yung kapatid ko, si Pastor Gani, pag nagpiprito yun, naka-shade, naka-ninja yun eh. Tapos ang haba ng suot nun, mga kapatid. Tapos nakaganon pa yun. Itlog lang ang piprituhin. Ako hindi, ginaganon ko eh. Hawakan ko pa yung kaldero kahit matalsikan eh. Minsan kailangan mo masaktan para malaman mo mga kapatid, ganito lang pala ito, parang kagat ng langgam. Mentras daw na lumalayo tayo sa mga ganung bagay, hindi ka matututo. Kaya kayo mga kapatid. Now, hindi ko naman sinasabi na ipahamak yung sarili ninyo para masabi nyo na kapag nandyan na yan, ay dadating ng Panginoon. As much as possible, from the very start, nandun na kagad ang Lord. Total, in-invite na nila ang Panginoon eh. Ba't hindi nila nilagay sa sentro ng kanilang gawain o sa sentro ng kasalan ang Panginoon? That's the problem. Total, Kristiyano ka na eh. Mananampalataya ka na eh. Total, naglilingkod ka na sa Panginoon. E di unahin mo na lagi ang ating Panginoon. Nagigets niyo po? Kaya tayo bilang mga mananampalataya, may mga time na nalalampasan natin ang Panginoon, nababaliwala natin ang Lord. Kaya ang Lord madalas po sa atin, sabi ng Revelation, ganito po siya. Kumakatok po siya sa ating mga pintuan. Behold, I stand at the door and knock. See? Ang dami kasing sarado pang mga puso. Ang dami pang mga sarado at di pa nagbubukas para magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Ayan yung problema ng maraming Kristiyano eh. See? Sino sa inyo mga kapatid yung nasa loob ng church pero naliligaw? Yung professor ko sa Bible school, sabi niya, yan yung minsang umadalas sa sitwasyon ng isang tao. Para ka daw isang libro na nasa library. Ang library, mga kapatid, maraming libro. Kapag kinuha mo yung libro at hindi mo siya ibinalik doon, sa daming libro nun, inilagay mo siya sa iba, maliligaw ka. Kaya nga may librarian, alam nila yung code nun eh. Kaya pag isusoli mo yun, sa kanya mo isoli. Huwag mo yun isoli doon sa pinagkuhanan mo. Kasi pag ikay nagkamali ng lagay, yung librarian, malilito. Saan kaya nilagay yun? Eh kung 1,000,000 yung libro, tapos nakadesignate siya sa lahat ng mga dapat niyang paglugaran, malilito siya. Kaya ibalik siya sa librarian, tsaka ang librarian magbabalik. Sabi niya, ang tawag doon, loss yun eh. Although you are inside of that library, kung ikaw yung libro, pero dahil nailagay ka sa hindi magandang lagayan o sa maling lagayan, kahit nasa loob ka, ang tawag sa iyo, ligaw pa rin. Naintindihan niyo? Maraming ganyan na mga Kristiyano nasa church. Pero ang Panginoon, kinakatok sila. Linggo ngayon, magsimba ka, anak. Ay, linggo ba ngayon, Lord? Linggo ngayon, wag kang malilate. Amen? Linggo ngayon. Wala, Pastor Luisa? Linggo ngayon. Diba? Yun. Kumakatok ang Lord. Minsan nakakalungkot pag kumatok yung kaibigan mo, mandali mong buksan. Inaya ka sa ganito, sasama ka. Inaya ka sa ganyan, sasama ka. Hindi ka makatanggi sa kanila kasi minsan iniisip mo, may utang na loob ka sa kanila. Church, kung utang at utang na loob lang din ang pag-uusapan, mula sa tuktok ng bumbunan mo hanggang sa talampakan mo, lahat yan utang mo sa Diyos. Naintindihan niyo po yun? Kaya yung kapiranggot na binigay sa yung pabor ng kapitbahay mo, kaibigan mo, wala yan, ni katiting sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Natutulog ka pa lang mga kapatid, utang mo na ang hininga mo sa Panginoon. Paggising mo, utang mo yung pagdilat mo ng iyong mata. Paglakad mo, utang mo yung mga buto mong tumitiklo para makalakad at makaupo ka. Lahat yan, Diyos ang gumagawa mga kapatid. 37 trillion ang cells natin dito sa katawan at yun ay coordinated sa isa't isa. Kahit ang mga scientists, ang siyensya, alam nila yon pero di nila alam bakit nangyayari lahat yon. Hindi nila maipaliwanag. See? Paano nangyari yon? Alam ng Diyos yun, mga kapatid. Doon pa lang mag-isip-isip ka na. 10,000,000 ugat ang meron, mga kapatid, ang ating mga mata. Gaano kaninipis ang ugat na pinagkasya dyan? Minsan yung paa mo pag inugat, nagre-reklamo ka na.
dito, hindi mo alam kung paano nilagay ng Panginoon ang mga ugat. 15 million ng ugat, imagine mo. 37 trillion cells. Araw-araw kumikilos yan. Ibig sabihin, simple lang, may Diyos na nakikialam sa iyo. Ang mga bagay sa paligid mo, ang mga bagay na meron ka, paraan ng Diyos yan para sabihin, anak, pagbuksan mo ako. Ako ang kayang umayos ng buhay mo. Ako ang kayang trumabaho ng buhay mo. Ako yung kayang magpuno sa kahungkagan mo. Naiintindihan niyo po, mga kapatid? Mahina? Andiyan ba kayo? Christ must not mere be acknowledged. He must be enthroned, mga kapatid. Hindi lang siya yung ma-acknowledge mo. Dapat ang Panginoon, mga kapatid, ay laging naitataas sa ating buhay. Laging napapasalamatan sa ating buhay. Pangalawa, at ibal. They have no wine. Verse 3. And when they wanted wine, sabi ng Bible, sorry, ito ba? Hindi na ilagay yung 2-3. And when they wanted wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Sabi ni Mary, wala nang alak. Ang totoo, tinanong siya rito ng Lord. Sabi ng Lord, ano naman kung walang alak dito? Hindi naman niya binabastos si Mary, mga kapatid. Pero sabi ng Lord, my time has not yet fulfilled. Hindi pa talaga, mga kapatid. Ngayon, hindi naman sa yun yung gustong sabihin ng Lord para i-discourage si Mary. Pero tignan natin kung ano yung nire-reveal na statement dito. Nung sinabi ni Mary na wala ng alak, ubos na yung alak. Church, ito po'y spiritual na kondisyones ng tao na kapag wala ang Panginoon na maging sentro sa buhay po natin, church, tandaan po ninyo, kahit anong meron ka, wala po yan sa Panginoon. In fact, mga kapatid, mentras na nagkakaroon ka, mas dumadami ang nagiging problema mo. Isipin nyo maigi, mga kapatid. Nung wala kang pera, gusto mong magkapera. Nung nagkapera ka, iniisip mo, paano kaya ito pag naubos? Wala kang pinaglulugaran. Tama? Nagkaroon ng bonus ang mga teacher, mga kapatid. Sabi nung isa sa comment, hindi pa dumadating, ubos na. Napangutang niya na, mga kapatid. See? Tuwing natatapos ang taong ito, meron kayong 13th month. Yung 13th month na yun, umaabot ba talaga ng January? Hindi. Baka November, December pa lang, wala na. Kasi kahit anong matanggap mo dito, pag wala talagang Panginoon, tandaan nyo lagi, mga kapatid, ubus-ubus talaga yan. Kaya sabi ni Mary sa kanya, sabi niya, wala nang alak, Panginoon. Yun yung spiritual na kondisyones talaga natin. Bakit? Pag ang kasiyahan, kagalakan ay galing po sa tao. Handaan niyo po ito, galing sa tao. Mauubos at mauubos po yan. Mawawala at mawawala po yan. Kaya kahapon galing ako ng kasalan, na-imagine ko, mga kapatid, pag sila marahil. Di ba may mga pangako, may mga sinasabi. Pag ako nagkakasal, isa yun sa mga sinasabi ko na tipong, pag ikay nagkukulang siya yung magiging kapunuan, which is tama naman. But at the end of the day, mga kapatid, this was a revelation na kahit pala yung taong yun na merong pagkukulang, ay hindi rin pala talaga makapupuno sa iyo. Kasi parehas nang may kulang eh. See? Yun yung katotohanan. Kapag wala ang Kristo, sa kalagitnaan ng anumang meron tayo o anumang relasyon na meron tayo, lahat po yan emptiness po sa atin. Kaya kahit may saya ka na galing sa iba, mauubos yan pag hindi galing yan sa Panginoon. Alam nyo ba po, mga kapatid, na ang kahalagahan ng ligayang ito, yung joy na tinatanggap natin, pag galing sa Lord, para siyang spring of water. Dumadaloy siya ng dumadaloy at di nauubos. Pero sa Panginoon, ay sa sanlibutan, hindi. Meron ka sa una, pero hanggat nauubos, hanggat na nauubos siya, hanggat na wawala. Ganon ang sanlibutan. Nakita niyo po yung mga nakasuhan sa flood control, yung sa Pasig, yung mag-asawa. Pag nakita niyo po yung lifestyle ng buhay po ng dalawa, ng pamilyang yun, mga kapatid, magugulat ka. Nasa kanila na ang lahat. 40 yata ang sasakyan na SUV. Ang ganda ng bahay, ang daming pera. May kaligayahan, may kasiyahan. Pero nauubos. Ngayon, nasan sila? Sa kulungan. See? Ang mga bagay
sa mundong ito, magbibigay din naman. Kaya lang, lahat yan mauubos. Sa Panginoon, hindi. Parami ng parami. Paganda ng paganda sa Panginoon. Naiintindihan niyo po? Kaya dito, nung nawalan po ng alak, nagsisimbolo po ito ng emptiness ng tao. Nagsisimbolo po ito ng kakulangan ng tao, ng limitation ng tao. At nagsisimbolo po ito, mga kapatid, ng dryness spiritual ng tao. Kapag ang kaligayahan natin hindi galing sa Lord, mga kapatid, lahat yan mauubos po. But you know, mga kapatid, brothers and sisters, tandaan niyo po, maraming mga mananampalataya ngayon, ganito tayo eh. We are in the church, but we lost the fire. We praise the Lord, kaya lang, yung prayer natin, mga kapatid, ay nagde-deteriorate o, alam mo yon, humihina. Minsan naman, mga kapatid, yung intimacy natin sa Panginoon, yung maigting na relasyon natin sa Lord, nagiging routine na lang. Actually, minsan ganyan ang prayer natin pag pagod na tayo sa totoong buhay. Ako, pag nagpipray ako at pagod, pinipilit ko pa rin, tinutulak ko yung sarili ko. Hindi pwedeng hindi ko pag-pray ang mga kapatiran. Kailangan. Kasi kung paano binigyan ka ng lakas ng Diyos sa maghapon, ginawa mo yon sa mga bagay na para sa iyo at sa paligid mo, yung nagbigay sa iyo ng lakas, dapat makausap mo rin. Amen? Yun yung pinaka mahalaga. Kaya may mga mananampalataya, alam mo yon, nakikitang nakangiti, nakikitang okay, but inwardly, mga kapatid, marami sa atin sugatan at duguan. Kaya wala tayong mapupuntahan, kundi sa Diyos pa rin. Kaya yung wine na ito, tama sabi ni Mary, Panginoon, Jesus, wala ng wine. Tama yung pinuntahan ni Mary. Hindi nga siya pumunta doon sa may-ari. Hindi siya pumunta doon sa ginoong ikakasal. Hindi niya sinabi doon, teka lang, ubus na yung alak. Wala na, saan kami kukuha? Tama yung ginawa ni Mary. Because at the back of the mind of Mary, walang makapupuno nun, kundi ang Panginoon lang din. Church, ganyan din sa atin. Yan ang tandaan ninyo, mga mananampalataya, mga kapatid ko. Walang makapupuno ng mga bagay na kulang sa iyo. Kahit saan mo hanapin, sa Diyos lang yan. Ilang bilyong dolyar meron si Elon Musk, hindi pa siya nagsasawang magparami pa. Kasi kahit na ano pang makamta niya, ano pang marating niya, pag wala ang Panginoong Yesukristo, mga kapatid, lahat ng yun wala pa rin. Imagine that. Pero tanungin mo, mga kapatid, ang ilang milyonaryo, tanungan mo kumikita lang ng sapat dahil may Panginoon, kumpleto na sila, okay na sila. Kaya wala yun sa mga bagay na tinatanggap mong pinansyal, material, nasa Panginoon yun na nagbibigay sa iyo. Naintindihan niyo po? Buhay ba kayo? See? Kaya maraming mga believers, although they have religion but without relationship, they worship the Lord Jesus Christ. But at the end of the day, they have no passion, mga kapatid, in doing the ministry. You have the doctrine, we have the teaching, ganda ng teaching natin, isa lang ang Diyos, nalinis tayo ng dugo ng Panginoon, but without transformation, lahat ng ito, mga kapatid, ay baliwala lang. Kaya tama yung sabi ni Jeremiah. And sabi niya, for my people have committed two evils, they have forsaken me, the fountain of the living waters. Ilan yon? For my people, hindi to ibang tao ha. Anak to ng Panginoon. Sabi niya, yung bayan ko, nakagawa sila ng alin? Dalawang masasamang bagay. Ano yon? Kasi nung sila ay iniwan nila, mga kapatid, ang alin? Ang Panginoon, ang tubig ng buhay. Church, ang galing na sinabi ni Jeremiah, bago sila nakagawa ng kasalanan, ang una nilang ginawa, iniwan nila ang Panginoon. So nakita niyo po yung lohikal na paliwanag. Hindi ka makakagawa naman ng kasalanan pag nasa Diyos ka. Pero kapag iniwan mo ang Lord, dun papasok yung bagay na iyon. Kaya dapat palaging nasa Panginoon po tayo. Nakukuha niyo? Meron ba yan natin ba? Having a form of godliness but denying the power thereof. Maraming anyo ng kabanalan, maka-Diyos, pero wala ang alin. Dinideny ang kapangyarihan. You have the form of godliness. We have the form of godliness, but we deny the power of God. Mabigat po yun. Mabigat yun. Parang sinasabi mo,
parang isang doktor, abogado, o isang engineer. Bawa engineer, bili mo tong bakal na ito itayo mo dyan. Pero siya mismo, mga kapatid, hindi naniniwala sa bakal na yon. Hindi naniniwala sa semento na yon. See? Marami nakapasads ng mga mananampalataya, pero wala talagang kapangyarihan. Hindi palakasan ng palakpak, mga kapatid. Hindi palakasan ng boses. Maganda lahat po yung pumapalakpak, lumalakas. Pero at the end of the day, dapat ang mga ginagawa natin na re-reveal ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa atin po. Nakukuha niyo po? And this is the next thing, the powerful command of Mary. Whatsoever he saith unto you, do it. Sabi niyang ganon. Mary's powerful command, whatsoever. Kung ano yung sabihin sa inyo, kausap niya po dito yung mga tao na. Sabi niyang ganon, okay, kung ano sasabihin sa inyo ng Panginoon, sasabihin sa inyo ni Kristo, gawin ninyo. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung pinaka-greatest o one of the greatest principle po ng Bible. One of the greatest principle po ito ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi si Mary, pinoint out niya na kung may gagawin kayong pagsunod, sumunod kayo sa Panginoon. Naintindihan niyo yan? Sabing gano'n ni Mary, kung ano yung sasabihin niya, sumunod kayo. Hindi niya sinabi, kung ano yung sasabihin ko, sumunod kayo. Kung ano yung sasabihin nito, sumunod ka. Hindi. Pinoint out niya rito mismo ang Panginoon. Kung ano sinasabi ng Panginoon, doon kayo sumunod. See? Ang totoong pagiging mananampalataya, hindi lang yung nakikinig tayo ng kanyang mga salita. Hindi yung alam lang yung doktrina natin. Hindi lang yung umiiyak-iyak tayo, mga kapatid, kundi yung totoong sumusunod tayo sa ating Panginoon. Buhay ba kayo? Lahat ng tulog, magsabing amen. Praise the Lord. Here is the faith of the servant. Ito na yung pananampalataya, mga kapatid, ng isang alipin. Ang servant dito, mga kapatid, nandun lang sila, nag-aayos lang sila. Pero, bagamat si Mary ang may command, I don't know kung ano relation ni Mary doon sa kinasal, hindi natin alam, pero siya nag-start, mga kapatid, ng command, pero yung command niya, mga kapatid, ay nagsasabi, ito yung pakinggan ninyo. Ganon din sa atin. Huwag akong sundan ninyo, ang Panginoon ang sundan ninyo. Itong salita ng Diyos ang pinapangaral, ito yung salita na dapat nating sundin. Buhay pa kayo. Na ngayon, ito po yung principle po dyan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, nakikita nyo tong empty jars na ito, lagyan nyo to ng tubig. Now, kung iisipin mo yung istorya, may alak. Malamang, mga kapatid, yung alak hindi doon galing sa empty jar. Yan yung hinuha ko. Baka may iba silang lalagyan na naubos. Kasi iba eh. Or baka pwede naman yung empty jar, naubos na talaga. So regardless, kunin natin yung 2 puntos. Ano yung una, mga kapatid? Halimbawa, yung alak ay hindi galing dun sa empty jar. Hindi ito na, sa sinabi ng Lord na lagyan nyo. Merong ibang mga jars na naubos. So that's the first point. Sabing gano'n ang Panginoon, sabing gano'n ng istorya, lagyan nyo yan, naubos. Etong lahat ng ito, wala na. Okay, ano yung first point doon sa istorya? Tingnan nyo sa kasalan, sabi ko sa inyo kanina, dapat ang isang nagpapakasal, handa po siya. Ang problema, mga kapatid, naubos. Regardless siya doon muna tayo sa kanyang sariling diskarte. Naubos, nawala, so lalabas yung kanya pong kahihiyan. Hindi bagay isang refleksyon yon sa atin bilang mga Kristiyano? See? Hindi bagay isang refleksyon yon bilang mga mananampalataya sa atin? That with our own efforts, mauubos at mauubos po yan. Mawawala at mawawala po yan. Again and again, babalik ka sa istorya. Si Lord nandun, okay naman. Pero hindi nila ginawang sentro ang Panginoon. Ano nangyari? Naubusan sila sa kanilang human efforts. Wala. Ngayon, punta tayo kung doon nilagay yung alak sa empty jars. Sabihin natin yun yung ginamit at naubos. See? Again, it's a human efforts. Sila pa rin. They disregard the presence of the Lord Jesus Christ. Sa isang relasyon, dapat sentro ang Lord.
Ang problema muli, mga kapatid, dito sa istoryang ito, yung human efforts nila, nauubos. Kung nandun sa empty jars na yon, kung sa sinasabi nating anin, nauubos. So kahit pa iniisip ng lalaki na marami na ito, madami yun kasi ilang gallons ang sabi ng Bible, 21, dami. Kahit ilan pa ito, church, naubos. Hindi nyo baga naiisip, mga kapatid, ang unang kinukonsidera dito o tinitingnan nating lesson sa human efforts, mga kapatid, mauubos yan. Pangalawa, mga kapatid, yung iniisip mong okay na't sasapat, mawawala po yan. Sabi nung kaibigan ko, ang pera dito sa lupa, isang sakit lang yan na matindi, ubos yan. Kaya wala kang may pagmamalaki. Lagi tayong lumapit sa Diyos. Kahit may card ka pa, kayang maubos po yan. Yun yung sinasabi dito. Although we do it, mga kapatid, but at the end of the day, ang Diyos pa rin, mga kapatid, ang alin? Ang pinapangunan natin sa ating buhay. Yun yung mahalaga. Kasi lahat ng ito'y mauubos. Lahat ng yan mawawala. Ang mahalaga dito sa sinabi ni Mary, kung ano yung iutos sa inyo, sundin ninyo. Ito na ngayon ang magandang balita, mga kapatid. Sabi ng Lord sa kanila, punuin mo tong water pots na ito. Lagay mo, Atiban. Atiban. Dito tayo sa 6 water pots of stone. Nagawa mo? Ayan. So the servants filled the jars hanggang dun po sa brims. Ito na yung 6 water pots. Now, mahalaga po ito, mga kapatid, para makita po natin yung connection. Ang ginamit po dito, yung water pots o yung empty jars, is stone. Yang mga yan, mga kapatid, tubig ang laman po niyan. Ang ginagawa po dyan ay hindi naman talaga lagayan ng alak. Hindi yan yung dinisenyo para lagyan ng alak. Ginagawa po yan, lagayan ng tubig para po yan sa ceremonial law. Ang ceremonial laws, ito po yung naghuhugas sila. Bago kumain, maghuhugas sila. Papasok ng bahay, maghuhugas sila. Ceremonial law po yun Gagawa sila sa Lord, naghuhugas. Normal po sa kanila yun Ngayon, yung mga yan, mga kapatid, may representation po yan sa pinag-uusapan po natin. It talks of purification rituals ang tawag. Purification rituals, paglilinis po. Sa history po kasi nila, mga kapatid, babalik ka pa sa batas ni Moses, inutos po sa kanila yan. Kaya dito, etong mga empty jars na ito, itong mga water jars na ito, tignan nyo pong maigi, mga kapatid. Sumisimbolo po yan saan? Sa external na ating pong mga relihiyon. Hindi sa internal, Pangalawa, sumisimbolo po yan sa mga ritual lang ng mga paglilinis. Hindi po yan sumisimbolo, mga kapatid, saan? Sa paglilinis ng Panginoon sa atin. Kasi ang mga tao during that time, ang tawag dito, napuspos na sila ng ganong kaisipan na kapag ako'y maghuhugas lang, magiging malinis na ako. Maghuhugas, magiging malinis na ako. Naging ritual sa kanila yon. Yun yung mabigat. Kapag ang isang sagradong bagay ay ginawa mo na lang ritual sa iyong buhay, hindi na po siya matatawag na dalisay. Hindi mo na siya matatawag na sagrado. Parang ganito, mga kapatid. We worship God every Sunday. We come here every Sunday. Nagpupuri tayo. We do everything. Nagtatights, nagmi-ministry tayo. Kaya lang, i-check mo yung sarili mo. Teka lang, baka mamaya ginagawa ko na lang ito dahil trabaho ko Baka mamaya ginagawa ko na lang ito dahil ritual. Baka mamaya ginagawa ko na lang ito at wala na ang alin. Wala na talaga yung relasyon ko sa Panginoon. Yun yung representation niyan. Kaya si Lord, kailangan natin na makialam. Kaya yung emptiness ng jar na iyon, mga kapatid, kailangan mapunan. Bakit kanya? Kasi yun yung tayo. Unless otherwise na ang Panginoon ay makikialam sa atin, mananatili tayong hungkag sa ating pong mga spiritual na buhay. Kaya no, sabi ng Panginoon, okay, punuan ninyo ng tubig ang alin?
etong mga water jars na ito, punuan nyo yan ng tubig. Wala na kasing laman eh. Tingnan nyo maigi mga kapatid. Yung pagpuno nila sa tubig, sinunod ng mga servants. Pero hindi sinabi ng Lord, punuin nyo ng alak. Kasi wala nang alak eh. Ano po yung unang punto dito ng halaga? Sa ating gagawing paglapit sa Lord, kailangan magawa natin yon. Kasi ang Panginoon, kahit gusto niyang kumilos sa atin, kapag hindi natin siya sasabihang kumilos, hindi rin siya kikilos. Nakukuha niyo po yung punto? Kaya nung sinabi ng Panginoon, lagyan mo yan, kailangan nilang sumunod. Pinaglalagyan nila ng tubig, mga kapatid, yung empty jars. Church, hindi man yung tubig ang kanilang kailangan dahil alak ang kanilang kailangan, pero ang Panginoon na ang gumawa ng paraan para yung kanilang kailangan, mga kapatid, ay mapunan. Ganon din sa atin. Minsan alam nyo, sa buhay na ito, ang hirap maintindihan kung paano kumilos ang Lord. Hindi man naiisip, ba't sinabi ng Lord, pumunta ka lang sa fellowship, siyang bahala. Kung tayo sa ating isipan, mga kapatid, ang mag-iisip ng ganung bagay, ano maiisip mo? Ano mangyayari? Ano mangyayari? Parang sa atin wala. Pero ang punto dito ng ating Panginoon, napakasimple lang. Sumunod ka, magpuno ka lang, lumapit ka lang. Ang Diyos ang gigilos sa iyo. Siya ang magpupuno sa iyo. Siya yung gagawa ng himala sa iyo. Church, tignan niyo maigi ha. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Humarap ka sa dagat, itaas mo yung tungkod mo ito, hatiin mo. Sino ang matinong taong gagawa ng ganon? Wala. Imagine ninyo ha, kahit humarap ka sa ilog, hindi mo mahati yung ilog. Pero sabi ng Panginoon, sige lang, gawin mo lang, siyang bahala. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. Minsan mga kapatid, we question the capacity of God. Dapat ang kine-question natin, yung inuutos ng Lord, ba't hindi mo magawa? Sa Diyos walang limitasyon. Lumaban sila Moses, mga kapatid, sa mga Amalekites. Sabi ng Lord, itaas mo lang ang iyong tungkod. Mananalo kayo. Imagine ninyo ha, saan sila galing? Sa pagkalipin, hindi naman marunong makipagdigma yung mga yun eh. Pero sa pagtaas lang ni Moses ng tungkod, nanalo. Pero nung bumababa, natatalo sila. Nakikita nyo yung simpleng bagay na halos walang kinalaman sa mga kung ano-anong tagumpay. Pero makikita nyo pag ang Panginoon, mga kapatid, dahil sa Diyos na walang limitasyon, kaya niyang gawing lahat at kaya niyang pagtagumpayan ka sa sarili niyang kapamaraanan. Imagine that. Kaya ng Lord lagyan ng alak yung mga yan. Pero tinitignan ng Lord yung pagkilos mo rin. Gusto mong mabago? Gusto kang baguhin ng Lord. Gusto mong mabago? Lumapit ka sa Lord. Gusto mong matanggap sa trabaho? Mag-apply ka. Hindi sa iyo lalapit ang trabaho. Gusto mong magtagumpay sa negosyo? Mag-alok ka. Yun yung basic. Gusto mong kumain? Magluto ka. Lahat ng gusto natin gawin, mga kapatid, may effort tayong gagawin. Kung meron tayong effort na ginagawa para sa mga bagay na may pakinabang sa atin, higit sa lahat na may kinalaman sa ating spiritual, mas gawin po natin yun, mga kapatid. Nagigets nyo na po? See? Kaya yung mga ritual relationship na ito nawala. Yung mga outward cleansing, mga kapatid, kailangan mapunta to sa inward transformation. Kaya yung water pots na yun ay napakahalaga. See? Kaya yung mga tao sa kanila, okay, hugas, okay na yan. Hugas, okay na yan. Kaya nga yung iba, sisimba, okay na yan, nakapagsimba na ako eh. Hindi. Para ka lang isang jar na naglalagay. O dahil kailangan magsimba, magsimba. Dahil kailangan, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Para ka isang mag-aaral. Nag-aaral, kasi ang mag-aaral, nag-aaral ng dalawang katuwiran. Unang katuwiran, may nag-aaral po mga kapatid. Hindi para matuto, kundi para makapasa. Tama? Siguro, nandun kayo, kaya hindi nyo naintindihan. May mga tao po, nag-aaral, kaya iba nangongopya, yung iba walang pakialam. Kasi gusto lang makapasa eh. Pero pag ikay mag-aaral na gusto mong matuto, minsan mas gusto mo yung magkamali para alam mo, ito sa susunod. Ito pala yung tamang sagot. Pero pag ikay nag-aaral na gusto mo lang makapasa, nakita mo, tama yan. O tama. Nachikang tama. O di tama na.
Kung ulitin yung tanong, nakakalimutan mo na kasi hindi mo naman talaga alam yun. Gusto mo lang makapasa. Nagigets ninyo? Sa Lord, hindi tayo gustong makapasa lang. Gusto tayong matuto. Naglalaro po ako ng chess, mga kapatid. Pag ako naglalaro ng chess, ang isang napansin ko, mga kapatid, laro. Nananalo ako, pero may panalo ako na hindi ako masaya. Bakit kanya? Kasi kapag ang panalo mo ay pagkakamali ng iba, bawa, nagkamali siya sa tira niya, yari ka. Tapos hindi ka natuto. Nanalo ka lang na hindi ka natuto. Pag ikay nakatapat na tama yung titira, tapos ka na. Kasi hindi mo na lang gagawin. Ibig sabihin, nananalo ako dahil nagkakamali siya. Paano kung hindi siya magkakamali? Ang tendency nito, hindi ka magpapa-improve sa sarili mo. Hindi mo gagalingan. Matutuwa ka na lang ba, nagkamali siya, kaya ako nanalo. Hindi ganon. Hindi ganon ang improvement. Ang improvement, kasi dadating ang araw, may makakalabang ka mas magaling at mas malakas. Pag nakalaban mo na yon, dahil hindi ka natuto dun sa iyong panalo, dun sa pagkatalo, makukontento ka na, okay to. Yan ang eksaktong analogy ng maraming Kristiyano. See? Nakukontento tayo sa mga panalo natin na ang kalaban natin, mga pipitsuging demonyo. Hindi ganon. Kaya pag may mga malalaking demonyo ang humaharap sa iyo, natatakot tayo, umaayaw tayo. See? Dati ang pagsubok natin, di ba? Ang pagsubok mo lang, bigas. Wala kang napagtagumpayan mo. Pero hindi ka natuto. Sinubukan ka sa mas matindi. Sinubukan ka sa sakit. Sinubukan ka sa tuition. Medyo mabigat na to, ba? Sinubukan ka sa pera, sa trabaho. Sinubukan ka. Sa lahat nga ng bagay, susubukan tayo ng Lord. Ia-allow niya po yun. Kaya dapat lagi tayo nag-i-improve. Ito yung sinasabi po dito sa pinag-uusapan po natin. May kamay ba kayo, mga kapatid? Pakitaas. Pumalakpak. Ipapataas ko sana pero pumalakpak kayo. See? 6. Pangalawa, mga kapatid, alam niyo po yung 6, bakit hindi 7? Ang 6 po, sabi ni Bullinger, mga scholars, ito po'y bilang ng kakapusan. Ang bilang ng kakumpletuhan, yung completeness, ay number 7. Pag sinabing 6, bilang yan ng kakapusan. Kaya yung 6 water jars, normal yan ginagawa po nila. Laging kapos. Lagi talagang kapos. Bilang ng tao yan, mga kapatid. Di ba sa 6 days, nilikha ang tao? Kaya ang number natin 6. Ang 7 para sa Diyos yun. Kasi kung wala ang Diyos, kulang talaga tayo. Nakita niyo po yung 6 empty jars? Empty. Wala talaga kapos. Sino ang pumuno po doon, mga kapatid? Si Kristo. Nung dumating si Kristo, doon napuno yung tubig. Yung alak. Doon nagkaroon ng tubig at doon nagkaroon ng alak. Nung dumating ang Lord sa buhay mo, tandaan mo, yan ang pupuno sa inyo. Kasi tandaan nyo, guys, lagi kayong kulang kahit saan kayo magpunta. Tingnan mo yung katabi mo. Kulang yan. Huwag mong dalawahin. Iba na yung kulang-kulang. Kulang lang. Kapos tayo. Kaya kailangan po natin ng Diyos. Nandiyan pa kayo? See? Nilagay ko ba yung 5:17? If any man be in Christ, wala. Meron. Wala. Sige, Atibal. Kung wala, next. Ayan. Ayan. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Hindi tayo ilinibate ng Panginoon. Hindi siya yung dating ikaw, tinapyasan, may pinatchik sa iyo. Hindi. Tinanggal talaga yung ikaw, nagpalit ng bagong ikaw. Kaya bago ka ng nilalang. Kaya yung ibang mga tao, makinig kayo, ito importante. Yung sinasabi yung mga salita na, ako to, ganito ako Kaya ako, pag nasabi ko. Mali po yun, kasi hindi na nga ikaw, bagong nilalang ka na nga So, ibig sabihin, pag ganun ka, hindi pa nawawala sa iyo yung dating ikaw. Naintindihan ninyo? Ako, ganito talaga ako. Basta sasabihin ko yung totoo. Masaktan na masaktan. Sino yung ganun? Huwag mo na itaas yung kamay mo. Di ba may mga ganun tao? Hindi ka pa nakarating sa pagbabago kay Kristo. Kasi pag sinabing bago, tatanggal. Parang ito. Pag to pinalitan natin, hindi natin to kukunin tapos itidikit sa iba. Hindi.
Papalitan to, may bago ka talagang ilalagay. Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya kung ngayon ikaw daw ay na kay Kristo na bago ka talaga, bago ka mag-isip, bago ka hinala, lahat yan, hindi na talaga yung dating ikaw. Pati yung bunganga mo. Yung bunganga natin, mga kapatid, hindi na negative ang mga sinasabi niyan. Dati pag nabibigla ka, napapamura ka. Pero sabi ng MC, yung singer natin kanina, ngayon, pag may dumadating sa in Jesus' name, di ba? Dumating ang, bawa, may sakuna, in Jesus' name. May sakit, in Jesus' name. Di ba? Dumating ang Meralco, in Jesus' name. Dumating ang Bombay, in Jesus' name. See? Bago na po tayo. Okay? Ano pa yung sunod dyan, Atiban? Di ba tapos? The best wine came last. Huli na? Ano yan? Thou hast kept the good wine until now. Ito yun, mga kapatid. Isa itong sa dinidiinan ko. Sa kanilang kultura, pag sila po'y may kasalan, ang unang nilalabas na alak, yung masasarap. Normal po yun eh. Tikman mo ito. Kasi habang hindi pa daw hindi pa lasing o may tama ang tao, patikimin mo na masarap para yun yung maalala niya. Ngayon, kapag yung medyo hindi na masarap, hinuhuli yun kasi lasing na eh. Wala na sa kanila yung makakainom na yan. Pero pag umpisa, masarap yun. Ngayon, nagtaka ngayon ito. Sabi niya, medyo kakaiba tong alak ah. Kasi nakatikim kami ng masarap sa una, pero tong huling tinikman na, mas masarap. Talagang, you save the best for last. Talagang yung dulo, medyo matindi. Charles, ang ganda nito, sa totoo lang. Tingnan maigi ha. Ganyan tayo dapat sa Panginoon. Habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng Lord, ikakasal tayo. Dapat! Nagulat kayo? Ang mga Kristiyano, mga kapatid, ang mga mananampalataya, paganda ng paganda ang paglilingkod. Naintindihan niyo? Baliktad tayo habang papalapit ang Lord, pabilasa tayo ng pabilasa. Para habang tumatanghali ang isda, mga kapatid, nalalantuta yung mga Kristiyano. Imaginein mo yun, no? Hindi ka isda, mangingisda ka eh. Tama? Habang inaantay natin ang pagbabalik ng Lord, paganda ka ng paganda. Umatin ako ng kasalan. Maganda yung kinasal kahapon, hinaanak ko yun. Kaklase ko yun eh, si Jemima. Maganda talaga yung babaeng yun. Pero nung kinasal siya, mga kapatid, mas gumanda siya. Kasi haharap siya sa ikakasal niya eh. Paganda ng paganda. Ikaw ba naman ikakasal ka, papapangitin mo itsura mo? Mag-adik-adik ka, no? Tapos ang laki ng mata, tapos payat mo, no? Bakit? Anong ginagawa mo? Nag-aadik ako. Bakit? Ikakasal ako bukas. Mas palumpalo ka, no? Imaginin mo yung gano'y itsura mo. Hindi mo gagawin yon. Naintindihan ninyo? Kaya nga, ang tawag doon sa paglakad, no? Nakaputi. Tapos kakanta na, you look beautiful in, nakalimutan ko. You look beautiful in white. Tapos ikaw, no, Kristiyano, nagluluksa ka, itim sinusuot mo. Minsan may mga ganyang Kristiyano, kung kailan palapit ang kasal natin sa Lord, tsaka naman tayo, mga kapatid, alam mo yun, yung nagde-deteriorate yung ating mga itsura. Hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na nagpipray. Parang pamalnourished ka ng pamalnourished eh. Papayat ka ng papayat, imbis na paganda ka ng paganda, dahil aharap ka na sa Panginoon. Dapat habang malapit ang pagdating ng Lord, dapat mas nai-excite tayo. Mas dinadamihan natin ang prayer, mas dinadamihan natin ang fellowship, kasi ikakasal ka na eh. Naintindihan niyo, mga kapatid? Pagdadating ang magulang mo galing ng ibang bansa, nililinis niyo ang bahay, lahat inaasikaso ninyo, hindi kayo nag-aaway magkakapatid. Lahat, okay. Bakit? Kasi darating na ang iyong mga magulang para meron kang goya. Alam niyo yung goya? Chocolate, bibigyan ka. Ganun dapat tayong mga mananampalataya. Hindi yung habang dumadating, palamya ka ng palamya, isang beses na nga lang simba sa isang linggo, di ba? Isang araw, di ka makapag-pray.
Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo papangit ng papangit. Paganda ka ng paganda dapat. Tignan mo yung katabi mo. O ano itsura. Yan. Ganyan yan dapat. Pagpatapos na, pasigla na kayo ng pasigla. Amen? Kasi pag hindi, uulitin natin ito. Kunin na natin yung Holetibal, yung lesson. Okay na. Sige, okay na. Christ must be the central, again, in serving the Lord our God. Tandaan niyo po lagi, Christ must be central, again. Si Lord kasi ang binabalik-balikan po natin dito, sa totoo lang. Hindi naman itong church, hindi naman yung aircon, hindi naman yung tiles, hindi. Si Lord ang binabalikan natin dito. Kaya church, pag na-establish sa inyo, nang binabalikan nyo dito ang Panginoong Jesucristo, ay grabe, wala nang magiging hadlang po sa inyo. Yun yung totoo, mga kapatid. Pero kapag iba ang binabalikan mo rito, o kaya natisod ka lang doon sa pinuntahan mo, o kaya na, babalik at babalik ka pa rin doon sa dati mong gagawin. Pero pag si Lord na, mga kapatid, ang sentro, kahit ano pang katitisuran, kahit ano pang hirap, kahit ano pa yan, tandaan nyo lagi, mga kapatid, babalik at babalik ka sa Panginoon. Amen? Kasi pag hindi si Lord ang sentro mo rito, maniwala ka. May makita ka lang katitigin, nakatitisuran po dito. Katiting na hindi maganda, aalis ka. Kaya makikita mo yung mga umaalis, yun talaga yun eh. Kasi walang simbahan na hindi po, walang simbahan na perpekto. Lahat po yan hindi perpekto. Walang simbahan na lahat matutuwid, lahat matitino. Walang ganon. Kasi kung may ganon, tapos pumunta ka, ikaw ang magpapagulo doon. Hindi ka matino eh. Kaya babalik ka pa rin. Si Lord ang sentro natin dito. Kaya pag naintindihan, si Lord, yung kapatid ko, pangit ang bunganga niyan. Ay, hindi, si Lord, mabait siya. Siya naman ang pupuntahan ko dito eh. Ay, yung kapatid ko, lagi ako niyang inaasar eh. Ay, yung kapatid ko, iniisnab ako niyan eh. Pero hindi siya pupuntahan ko, si Lord ang pupuntahan ko. Naintindihan niyo ba yon? Sa trabaho, ano nagmo-motivate sa inyo? Sahod. Bakit ka nandun? Kasi malaki sahod mo. Pag lumit sahod mo, lipat ka. Tama? Sa sahod ka. Kahit minsan nakakaasar yung boss mo, gagawin mo pa rin yun. Bakit? Kasi kinsenas na eh. Kasi katapusan na. Naintindihan niyo po? Meron kang central figure. Eh kung si Lord ang sentro natin, mga kapatid, walang makakagiba po sa inyo. Alam niyo yung awit? Si Kristo ang sandigan. Tignan mo yung iba, giba na. Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Ano pa, Tiban? Pangalawa, without making spiritual dryness is real. Totoo yun. Meron tayong spiritual dryness. But the only one to feel that, mga kapatid, the only one na magbibigay ng tubig po dyan is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya alisin mo yung sarili mo sa Panginoon, dry na dry ka lagi. Next, obedience unlocks divine movement. Kailan na-unlock yung alak, mga kapatid? Kaya nga, unlock-alak yun. 6 na dyan. Naglagay muna sila ng tubig. Kung walang tubig, mga kapatid, kaya naman magicin ng Lord yun at lagyan ng mga alak. Pero merong pagsunod na hinahanap ang Lord sa atin. Doon kumikilos ang Lord, doon sa mga sumusunod, doon sa mga obedient. Naintindihan ninyo? Mag-exam ka, sabihin mong Kristiyano ka, kung di ka magre-review, babagsak ka eh. Sabihin mong Kristiyano ka, mga kapatid, tapos sabi ng teacher, mag-review ka, papasa ka. Ipapaalala ng Diyos kung ano yung review mo. Nag-exam ako, nag-review ako sa YouTube lang eh. Pray lang ako, bahala ka ng Lord. Kasi ang prayer ko lang, makapasa, wag naman masyadong mababa. O, nakakuha ako ng grade, mga kapatid, di naman mataas na mataas, di naman mababa. Nasa gitna lang. 98. Okay na yun, mga kapatid. Nag-let ka, 98. O, di ba? Hindi, ano ba, let? O, 82 lang yata ako, 83. Hindi ko matandaan eh. O, yun, o, di ba? Eh, passing grade naman, 50. O, di okay na. Sabi ko, Lord, okay na po yan. Basta makapasa. Kasi yun ang prayer ko. Sinabi ko, Lord, gawin niyo po akong top 1. Bibigay ba ng Lord? Pwede. Kaya lang, magsusunog ka ng kilay. Re-reviewin mo talaga yun. Mula kay Rizal, kay Bonifacio,
Kaya, ang dami mong kakabisaduhin. Ang dami mong ginagawa. Di na, okay na ako dito, Lord. Church, ganun din sa atin. Gusto mong ma-unlock ng mga biyaya, mabuksan yung kandado na humahadlang sa iyo. Church, may gagawin ka. Yung simpleng utos ng Lord, yun yung gawin mo. Ang Diyos ang kikilos sa iyo. Mahirap ba magsimba? Hindi naman na. Mahirap ba? Lahat ng mga tao sa Pilipinas paglinggo nagsisimba. Ikaw lang yata hindi. Kahit kanina pagdaan ko, madaling araw pa halos, wala pang alas 6. May malaking simbahan sa amin, pumupunta na po sila. Diyan sa tapat, sa labas diyan. Yung mga kaibigan natin INC, madaling araw fellowship yan. Alas 5 yata yan. Alas 5, 5:30, I don't know, 5:15. Nandun na sila mga kapatid. Dito alas 10 na, alas 8 service eh. May dumadating nga minsan, altar call. See? Mag-sermon muna ako. Jesus still brings through joy. Wala po kay Joy Belmonte ang joy natin, mga kapatid, na kay Kristo po. Naintindihan ninyo? Wala sa kanila, wala sa tao. Nasa Panginoon po yung ating pong tunay na biyaya. Now, to conclude the message, mga kapatid, the wedding at Cana is a clear picture of the message of the gospel itself. The Lord Himself is the magandang balita. Siya yung gospel po natin. Ang tao, tandaan nyo, para tayong isang sisidlang walang laman. Now, depende yon kung ano yung gusto mong mailagay. Kung ikaw maglalagay, mawawala at mauubos. Pero pag ang Diyos, mga kapatid, naglaglagay, para kang isang bukal na umaagos. Kaya, piliin pa rin natin ang Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang pumasok sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay po natin. At hayaan natin na ang Diyos siya yung mag-transform sa kahungkagan natin na nararamdaman patungo sa kapunuan na pangako niya po para po sa atin. Ang mensahe pong ito, mga kapatid, ay napakahalaga. Marami po sa atin nasa broken relationship. Marami sa atin nasa spiritual dryness, ang ibang believers, mga spiritually weary. Marami sa atin na mga empty yung ating situation. Church, tandaan ninyo, ito yung specialty ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya, pupunuin ka ng Lord. From emptiness to fullness. That's why the first challenge, the very challenge sa atin ngayon, mga kapatid, tandaan ninyo, handa ka ba na buksan ang puso mo sa Panginoon para ang Lord ay mapunan ka? Sa simpleng tanong na yon, malamang naiisip mo, pero nasa sa iyo pa rin yun, mga kapatid. Parang gamot yan eh. Kahit sabihin ng doktor, eto magpapagaling sa iyo, inumin mo, ipahid mo. Kung hindi mo gagamitin, dahil hindi mo gagawin, kahit yun pa yung nagpapagaling, mga kapatid, tandaan mo, hindi ka gagaling. Pero once na tinake mo yun, once na pinahid mo yun, kung ano yung payo sa iyo, once na ginawa mo yung sinasabi ng doktor, gagaling at gagaling ka. See? Ganon din po sa atin. Ang Biblia, ito po yung sagot. Ito yung kagalingan, ito yung salita ng Diyos. Ang Panginoon, yan ang kasagutan sa atin. Yan ang kapunuan sa atin. Diyan tayo makukumpleto, mga kapatid. Pero ang tanong, handa ba tayo na baguhin yan? Maniwala ka sa hindi, ito ang totoo. Magpapaikot-ikot ka lang sa buhay na ito. Hindi natin kailangan ng mga relihiyon, kung ano pa man. Kailangan natin ng mas malalim na ugnayan natin ngayon sa Diyos. Pag-igihin na po natin, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Salamat sa Lord. Ngayon, kung nararamdaman mo, kapatid, at nais mong magbalik loob sa Kanya, nais mong magsuko ng buhay, ang altar ay bukas, pwede kang lumuhod. Gusto mong mag-pray, ang altar bukas, pwede kang lumuhod. Mga kapatid, ito po yung panahon na china-challenge tayo ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, mga kapatid, tandaan niyo po ito lagi. Listen, tandaan niyo po lagi. Bagamat tayo'y church, bagamat tayo'y iglesia, marami tayo, pero ang Panginoon interesado pa rin sa individual. Interesado siya sa bawat isa. Sa iyo siya interesado sa mga oras na ito. Hindi aksidenteng nakarating ka rito, mga kapatid. May planong maganda sa iyo ang ating Panginoong Diyos.
na buhay. Yuko tayo at kung gusto niyong lumapit, pwede po kayong lumapit. Tayo po'y manalangin, Ama, dakila ka sa lahat. Napakabuti niyo po sa amin. Sa mga istoryang narinig po namin, sa kwento, sa kasalan, sa Kana, dalangin po namin na maging mensahe nito ay mapulutan namin napakagandang aral at maging hamon sa amin na wala po talaga, Panginoon, na kaya na magpuno ng aming kahungkagan kundi ikaw lang. Kahit ang mga human efforts namin, Lord, ay kapos. Kaya, Panginoon, patuloy namin sinusuko ang buhay namin sa inyo. Linisin at baguhin niyo po kami, Panginoon. At sa mga kapatid ko, Diyos, na nandito ngayon, na merong nararamdamang kahungkagan, merong emptiness sa kanilang mga buhay at puso, dalangin ko po, Lord, buksan mo po ito at makapasok ka sa kanila po mga buhay. Dalangin ko po sila, Lord, wag niyo pong pabayaan. I pray your church, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po. You can pray to God ilang minuto, manalangin kayo sa Panginoon. Gusto niyo mag-pray sa harapan, lumuhod, bukas ang ating altar po. At ang Panginoon, di po kayo bibiguin ng Lord, mga kapatid. Sa mga gusto magsuko ng buhay, kung kayo'y nahipo sa mensahe, wala pong prejudice dito, walang maghuhusga. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang kumilos po. Hallelujah, hallelujah. Let me run the race of time with your love unfolding mine, and let the peace of God, inviting you to have the peace of God. Oh, Holy Spirit, you're my comfort, strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace mapuno tayo ng kapayapaan ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Lord, I hunger for more. I pray, Lord, my brother, in Jesus' name. Kayo, Lord, ang pumuno po sa Kanya sa mga oras na ito, Panginoon. In Jesus' name, I know you have a plan for Him. In Jesus' name, Lord. I pray, Lord, my sister. I pray in Jesus' name, kayo po, Lord, ang pumuno sa Kanya sa mga oras na ito, the decision that she will be making, guide her, Lord. In Jesus' name, palakasin niyo siya. In Jesus' name. I pray, Lord, my another sister, bless niyo po siya, Panginoon. Abutin niyo po siya sa kanya rin mga nais sa buhay, sa kanyang pinagdadaanan, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat sa iyo, Lord. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God, let it reign. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. More of you. Rise up within me. Let me know your truth. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, saturate my soul, and let the light of God fill me now. Let the healing power bring life and make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh,
within me. Hallelujah. I pray in Jesus' name. Hallelujah. Kayo po, Lord, ang magbukas patuloy ng puso ng iyong mga anak. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Heal me now. Let your healing power bring life and make me whole. And let the peace of God let it reign. Oh, let my heart for more of you. Rise up within me. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit, saturate my soul and let the life of God heal me now. Let your healing heart with life make me whole, and let the peace of God and let the life of God and let the life of God say, feel me now, Lord. Feel this emptiness, Lord, in Jesus' name, with that healing power from you, Lord, and make this life whole in Jesus' name. Hallelujah. Sing it one more time, and let the life, and let the life of God. Sing with all of your hearts. Feel me now, Lord. Punuin mo po kami, Panginoon. Punuin mo, Diyos, ang ugat naming mga puso at buhay. In Jesus' name. Sing it for the last time. And let the life of God. You feel me now. Let your healing power and real life make me whole. And let the peace of God let it reign. And let the peace of God let it reign. And let the peace of God let it reign. Pinupuri ka namin, Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat po sa pagpuno niyo sa amin, Ama, sa aming mga kahungkagan. And this emptiness now we are feeling, this is full, oh God. It's already fullness. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your presence. Thank you, oh God, for the fellowship. Thank you for the relationship. Thank you, Lord, hallelujah, for the justification, for the sanctification. Thank you, oh God, for the salvation. Thank you, Lord, hindi kami nagkamali nung isinuko namin ang buhay namin sa inyo, Ama. Ikaw, Lord, Panginoon, nakatutugon at nakatutulong at higit sa lahat ang nakapupuno po sa aming kahungkagan. Salamat sa iyo, Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Purihin ang Lord, mga kapatid, at panandalian muna tayong makaupo. Purihin ng Panginoon, patuloy po tayong punuin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at biyaya. So ilan lamang pong announcement habang tayo po ay naghahanda sa ating mga ikapu at alay. Sa darating po na Sunday ay huling linggo po ng buwan ng Mayo. Magkita-kita po tayo ng alas 8 ng umaga. Wednesday naman po ang ating Bible Babad or midweek service. Alas 7 po yan ng gabi. Dito po sa ating panambahan. At prayer meeting po ng Friday, alas 7 po ng gabi. Sa mga may prayer request po at answered prayers, kindly relay your prayer request and answered prayers sa ating mga GCs para po maidulog natin at may pagpasalamat sa ating Panginoon.
So, lahat po ng disciples or disipulos pagsabing praise the Lord. Ayan. So, mamaya pong hapon, wala po tayong klase. But the following week, for us to finish the chapter 3 po ng Life of Christ, that's May 31, 2026. Yun po yung ating chapter test. So, coverage po ay Life of Christ, chapter 3, lessons 1 to 12. So, again, next week po yan. Wala pong mawawala, especially sa mga nagmi-ministry at sa mga nagdi-discipleship as part of our requirements sa ating pong paglilingkod. Next po, sa mga kabataan na hindi nagkaroon ng pagkakataon na matapos ang kanilang pag-aaral at kahit sa mga hindi nakabataan na sa tingin ninyo na paglipasan na ng panahon, ang inyong mga diploma para sa elementarya at junior high school or grade 10, tayo po ay magbubukas na ng ikapitong batch ng Alternative Learning System. Ito po ay flagship program ng Department of Education, but for now, under the Schools Division Office po ng Caloocan City, in partnership with Emmanuel Baptist Community Church, ating pong pinamamanhik at iniimbitahan ang inyong mga kakilala, kapamilya, anak. Kung meron kayong magulang, tito, tita, lolo, lola, walang pinipiling edad, na gusto pong makatapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System bilang kanilang unang hakbang sa pagkakamit ng diploma, pwede po kayong mag-enroll. So dito po sa ALS program natin, Sunday lang po ang pasok natin. Kaya kung meron kayong mga trabaho at gusto nyo pa rin makapagtapos, meron po tayong ino-offer na blended learning or modular learning para po sa inyo. So again, pwede po itong diploma ng elementarya or high school, 10 buwan po tayong mag-aaral. At kailangan nating i-comply ang mga requirements at laman ng ating mga portfolio and then mag-exam para po makamit na natin yung ating diploma. So elementary yan at high school. Libre po ito. So kung meron po kayo kakilala, kapamilya, kamag-anak, kaibigan na gusto po makapagtapos, kindly approach Ma'am Mariel or Sister Mariel para po sa admission ng ating ALS. At ibibigay po niya sa inyo yung requirements na kailangan ninyo para po officially maka-enroll po tayo sa ating pong system. So again, ito po ay legit at valid sapagkat ito po ay sertipikado po ng ating Department of Education. Okay, under ng ating Republika. So again, ini-invite po ang lahat na kung meron kayong kakilala, baka naisip niya, hindi ako nakapagtapos kasi kailangan kong tumulong sa pamilya, hindi ako nakapagtapos kasi kailangan kong magtrabaho muna, o kaya hindi ko talaga inayos noong ako'y nag-aaral pa, pwede po mag-enroll sa ALS. Okay? Ito po ay katapat ng formal school na nag-run sa mga regular na school natin. Ang tawag po natin dito ay Alternative Learning System. At ito po ay naisabatas na, kaya po hikayat po ang bawat isa na subukan natin ang unang hakbang para po sa pagtatapos natin ng ating pag-aaral. So sa ngayon po, elementarya at junior high school, hanggang grade 10 lang po muna yung kaya nating ma-i-offer. Pero pagkatapos po nun, marami naman pong open na programs ang ating church sa pamamagitan ng connection ng ating pastor sa iba pang mga institusyon para po makapagpatuloy tayo kung gusto natin tumuloy ng TESDA or ng college level or senior high school din. So, maraming salamat po. Okay, sa mga kabataan naman magsabing Amen. Ang camp po ninyo ay sa June 12 na. Ang title po niyan ay, anong title? Submerge. So, alam na alam nila. Ito po ay 1,000 pesos lamang. Kayo po ay merong 2 araw para sa inyong camp. That's gonna be on June 12 and June 13. Your day 1 will be held sa Paradise po. Sino itong gusto na pumunta sa Paraiso? Nararating ko na yan sa June 12. Ayan, sa Paradise Adventure Camp and Resort. So, maghapon po kayo dyan. And the day 2 po, for the day 2, the same day ng day 1, you will proceed po sa CLM Main Church natin sa Kalayaan to continue with the activity. So, for further details, silipin niyo po inyong mga GC, makipag-cooperate at coordinate po kayo sa inyong leader. Ang
Head niyo po ay si Sister Mariel for CLM North Caloocan. So again, this is the National Youth Camp entitled Submerge, Deep Dive, Grow Strong, Live Fully, June 12 and 13. Magkano po? O, kayang-kaya, 1K. Parang tinatakbo mo lang yan at nilalakad mo araw-araw. So 1K lamang po yan, 2 araw na. 2 days and 1 night. So yun lamang ang ating mga announcement. Tayo po lahat ay magsitayo. At tayo po'y mag-alay sa ating Panginoon, ang ating mga ikapu at offerings. Yan, maraming salamat po. Sa mga gusto po ng red envelopes and want to commit po para sa ating tithes, offerings, and pledges, approach lang po si Sister Marisa para po sa inyong mga red envelopes. Then again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat po ba tayo ay napuno sa araw na to? Amen. Napuno tayo at palagi tayong pupunuin ng presensya ng ating buhay na Diyos. Tayo po ay mananalangin mga kapatid. Tayo po ay yumuko at ating pong patuloy na damhin ang presensya ng ating Panginoon hanggang sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang Diyos, Ama naming banal. Nagpapasalamat po kami sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon, mula sa pasimula, sa aming awitan, ah, sa mga tagumpay na ipinagkaloob niyo sa amin, sa nagdaan na program, Lord, ng BBS 2026 until now, Lord, sa mga napakinggan po naming mga salita mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang solusyon po sa aming kahungkagan, sa aming Panginoon, pagkakaroon din ay ang inyo pong patuloy na pagpuno sa amin. Salamat, Panginoon. Sabi mo nga sa inyong mga salita, ikaw ang aming pastol at hindi po kami magkukulang. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ang mga salitang ito na aming napakinggan ay paalala po sa amin na sa tuwing, Panginoon, kami kulang ang aming pakiramdam, kulang po ang aming pagtingin, kulang, Lord, ang aming mga ang aming mga tinatahak na landas sa aming pong paglalakbay sa pananampalataya, sa mga pakiramdam namin na kami kulang at nagkukulang, Panginoon. Salamat dahil may Diyos kaming pumupuno sa amin. Tunay nga, Panginoon, na wala po kami magagawa kung kami po ay hiwalay sa inyo, sapagkat ikaw ang tunay na puno ng ubas. Kami ang mga sanga, at kung kami hiwalay sa inyo, Panginoon, wala rin po kami magiging bunga. Pero salamat, kagaya ng pagpuno mo, Panginoon, sa mga empty jars, jars din kami, Panginoon. We're your earthly vessels, Lord. We just want to be filled with your Holy Spirit, Panginoon, na ang mga empty hearts, Lord, ang aming pong mga empty feelings, Panginoon, ay patuloy niyo pong punuin ng inyong mga salita, ng inyong mga pangako, ng inyong presensya, Panginoon. Sapagkat saan man kami naroroon, ano man ang aming pinagdadaanan, mararamdaman po namin na kami punong-puno at nag-uumapaw kung kayo po ang aming kasama sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, din sa mga tithes and offerings po na aming nalikom. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpuno sa aming mga sisidlan. Especially, Lord, sa mga patuloy na sumusuporta sa inyong gawain, bumubuhat, Panginoon, ng burden ng inyong ministry. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso patuloy, ang aming mga kamay, kung gaano kaganda ang magbigay, Panginoon, sa inyong gawain. Na kung patadaluyin mo, Panginoon, ang pagpapala sa aming buhay, magagawa niyo lamang yun, Lord, kung bukas din po ang aming mga kamay. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pong pag-uwi, kahit pansamantala, Panginoon, ang aming paghihiwa-hiwalay, ang inyong pong presensya, ang patuloy na pumuno sa amin, at hindi magkaroon, Panginoon, ang kaaway ng puwang sa aming mga buhay, Panginoon. Punuin niyo kami, Lord, dahil alam namin kung puno kami ng inyong Espiritu, Panginoon, wala pong um, espasyo para sa gawa ng kaaway, Panginoon, na pumasok sa aming mga buhay. Kaya salamat sa inyong pag-iingat, salamat sa inyong pagtutuwid sa amin, sa mga paalala, sa mga salita, sa pagpapalakas, sa pagpapagaling, at sa pagbibigay sa amin ng tagumpay na kung kayo ang kasama namin, magagawa po namin ang lahat ng bagay.
Sa buong isang linggo, pagpalain niyo po ang mga gawa masusumpungan na aming mga kamay. Lumakad kami, Panginoon, ayon sa inyong liwanag, ayon sa inyong mga salita. At patuloy mo kami dalhin sa sanlibutang ito kung saan nangangailangan, Panginoon, ng pagkakakilala sa tunay na tagapagligtas, kagaya ng ginawa niyo po sa aming Panginoon. Patuloy nawa managana ang inyong biyaya sa bawat isa sa amin. At ang lahat na ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat po namin na may kababaang loob sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. God bless mga kapatid. Tayo po ay humayo sa kapayapaan ng ating buhay na Diyos.